Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Naniniwala ako na kapag mahal mo ang isang tao, hindi mo siya iiwan sa mga pagsubok na dumarating sa kanyang buhay. Sabay ninyong haharapin ang mga yon at hahanapin ang solusyon. At kahit kailan ay hindi mo siya pababayaan at hahayaang malagay ang kanyang buhay sa alanganin. Bago ang lahat ay gusto ko munang bumati sa inyo at sa mga listeners mo ng isang pinagpalang araw. Nagpapasalamat po ako sa programa mong Papa Dudut Story sa Papa Dudut YouTube channel dahil sa mga pagkakataong may bahagi ang aming totoong istorya ng pag-ibig at buhay sa inyong programa. Kaya heto, sobra akong ginanahan na magsulat para naman hindi ka mahirapan kapag binasa mo na at in-upload sa inyong YouTube channel. Siya nga pala, para sa mga listeners mo, Papa Dudut, hayaan mo akong magpakilala. Ako po si Kyla Lalaine de la Cruz. Nasa early 40s na ngayon at isa sa mga maituturing na loyal kapuso since umere ang programa mong Barangay Love Stories. Kasama kong madalas makinig ng inyong programa si Elroy, ang lalaking pinakamamahal ko. Childhood sweetheart ko si Elroy. Nasa kinder pa lamang kami noon nang magsumpaan na kami ang magmamahalan habang buhay. Pinanghawakan namin ang sumpaan na yon hanggang sa paglaki namin. Kahit kailan ay hindi kami tumingin sa iba, bagkus ay nilaan lang namin ang aming puso't isipan sa isa't isa. Kaya masasabi kong halos perpekto na ang relasyon namin. Kumusta naman ang girlfriend ko? Tanong sa akin ni Elroy habang nasa labas kami at inaabangan ang fireworks display ng isang mall. New Year's Eve kasi yon at napili naming mag-celebrate sa labas. Kasama ang ilang Pinoy na mas pinili ding mag-celebrate sa labas ng kanilang bahay kasama ang kanilang pamilya. Heto, masaya kasi kasama ko ang boyfriend ko na mag-celebrate ng bagong taon. Natatandaan kong sagot ko sa kanya noon. Pagkatapos noon ay ipinakita sa akin ni Elroy ang mga dala niyang pagkain na nasa 2 picnic basket. Natuwa ako kasi marami yon na talagang pinaghirapang lutuin ng boyfriend ko para may pagsaluhan kami kahit na nasa seaside kami ng mall nagse-celebrate. Siya nga pala. Nasaan ang mga magulang mo? Nasa probinsya. Doon sila magbabagong taon. Hindi na ako sumama sa kanila kasi alam mo na, nakakapagod. Ang layo ng Sorsogon eh. Sagot ko sa kanya. At saka ang totoong dahilan kaya hindi ako sumama ay para makasama ko si Elroy, Papa Dudut. Ang mga magulang at kapatid mo, bakit hindi sila ang kasama mo ngayon bagong taon? Tanong ko naman sa kanya. Nasa probinsya din sila at saka nagdo-dorm lang naman ako, kaya may excuse akong huwag sumama sa kanila sa probinsya. At saka syempre gusto kong makasama ang girlfriend ko ngayong New Year. Ito kaya ang unang bagong taon natin bilang magkarelasyon. Natutuwang wika niya sa akin. Sana magtagal ang relasyon natin, oh. Sabi ko naman sa kanya habang punong-puno ng pag-asa ang parating na bagong taon. Syempre naman. Bakit sa palagay mo hindi tayo magtatagal? Panunubok niya sa akin.
Hindi naman sa ganun, basta ang wish ko talaga sana tayo na. Yung habang buhay tayong magkakasama at magmamahalan. Hiling ko noong gabing yon. Basta heto ang tatandaan mo. Mahal ko, kahit na anong mangyari ikaw pa rin ang kaisa-isang babaeng mamahalin ko. Yun naman ang pinangako sa akin ng boyfriend ko. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay masaya kaming nag-celebrate ng bagong taon. Sobrang nag-enjoy kami lalo na sa pinapanood naming fireworks display. Masaya din naming pinagsaluhan ng mga pagkain si Elroy mismo ang naghanda. Samantala pagkatapos ng celebration namin ay agad kaming nag-check-in sa hotel na pinare-reserve namin days ago. At habang naghahanda ako sa aming pagtulog ay sinimulan akong lambingin ng boyfriend ko. Okay? Gusto mo ba? Panunubok sa akin ni Elroy habang hinahalikan ang leeg at gilid ng tenga ko. Ang alin mahal ko? Patay mali siya ko namang tanong sa kanya. Although alam ko na rin ang ibig niyang sabihin. Alam mo na. Total naman ay nagmamahalan tayo. At saka handa naman kitang panagutan. Pangungumbinsi pa sa akin ni Elroy. Pagkatapos noon ay naghalikan kaming dalawa. Sige mahal ko, papayag ako at handa akong gawin ang lahat. Mapatunayan lang sa iyo na mahal kita. Sabi ko pa sa kanya bago ko isinuko ang aking virginity sa lalaking mahal ko. Ginawa ko yon kasi buo naman ang kumpiyansa kong kami na ni Elroy hanggang sa huli. Hindi namin makakalimutan ang bagong taon na yon dahil yon ang kauna-unahang pinaramdam namin sa isa't isa ang init ng aming pagmamahalan. Sinamantala namin ang pagkakataon na nasa probinsya lahat ng mga kaanak namin kaya malaya naming nagawa yon. Samantala Papa Dudut, pagkatapos ng aming pagsisiping ay muling napag-usapan namin ni Elroy ang magpakasal. Pero buo pa rin ang desisyon niya noon na ipagpaliban muna. Palagi niyang sinasabi sa akin na hindi pa raw siya handa sa responsibilidad ng pag-aasawa. Bukod sa palagi niyang sinasabi sa akin na nag-iipon na siya sa kasal namin. Siyempre inuunawa ko na lamang si Elroy at pinagpatuloy namin ang init ng aming pagmamahalan. Ilang linggo pa ang lumipas ay nagsimulang makaramdam ako ng kakaiba sa loob ng katawan ko. Alam ko na ang ibig sabihin noon, nagbunga ang aming pagmamahalan. Kaya nang masigurado ko ay ipinagtapat ko kay Elroy ang isang magandang balita sa araw ng Valentine's Day. Nagustuhan mo ba yung pagkain? Nag-aalala niyang tanong sa akin. Nagustuhan ko naman, sabi ko naman sa aking boyfriend. Nakita kong huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Ay salamat, buti naman at may nagustuhan ka rin pagkain. Sa totoo lang kasi nagwo-worry na ako sa iyo. Hindi ka kasi nagkakakain. Kung may kainin ka naman sinusuka mo rin. Hindi ko na alam kung anong ibibigay ko sa iyo. At saka napapansin kong palagi mong kinakain salad greens na may Thousand Islands dressing. Alam mo yun na para kang naglilihi. Samantala tumingin naman ako sa kanya at kinabahan akong nagsalita. Elroy, may sasabihin ako sa iyo. Bakit mahal? Gutom ka pa ba? Ibibili pa kita ng pagkain? Paglalambing niya sa akin. Buntis ako Elroy. Pag-amin ko sa kanya. Nagulat naman si Elroy sa aking sinabi. Ano, buntis ka? Ilang linggo na? Oo, mahigit 1 buwan na pala akong buntis. Kaya pala ako palaging nahihilo. At sinusuka ko ang mga kinakain ko kasi naglilihi pala ako. Oh my God! Problema yan, sabi ni Elroy sa akin na parabang naging pabigat ako sa kanya. Siyempre nasaktan ako sa naging reaksyon niya. Elroy, di ba sabi mo sa akin, pananagutan mo naman ako? Oo, pananagutan ko yung pinagbubuntis mo. Sagot niya bagamat ramdam kong naguguluhan siya ng mga sandaling yon. Papakasalan mo na ako? Seryoso kong tanong sa kanya. Hindi ba't sinabi ko sa iyo noon, hindi pa ako handang magpakasal?
Tugon niya. Pero mahal mo naman ako, hindi ba? Huminga naman ng malalim si Elroy bago nagsalita. Mahal naman kita, Kay. Kung mahal mo pala ako hindi ka matatakot na pakasalan ako. Giit ko sa kanya. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo ang dahilan kung bakit hindi pa ako pwedeng mag-asawa. Alam mo namang marami pa akong pinag-aaral ng mga kapatid. Katwiran niya sa akin. Nakaramdam naman ako ng panlulumo sa narinig ko. I'm sorry, Elroy. Mukhang naging pabigat pa ako sa iyo. Mukha namang nakaramdam si Elroy nang tila nasaktan ako sa kanyang sinabi. Kaya agad niyang binago yon. No, Kay, kahit kailan ay hindi ka naging pabigat sa akin. Wala kang dapat na ikahingi ng tawad. Sabi niya sa akin. Nga pala, alam na ba ito ng mga magulang mo? Hindi ko pa naipagtatapat sa mga magulang ko. At kung malaman nila, tiyak na magagalit sila sa akin. Kinakabahan kong wika. Huwag kang mag-alala, mahal. Tutulungan kita sa problema mo. Sabay nating ipagtatapat yan sa mga magulang mo. Sabay nating haharapin ang problemang ito. Yon ang binitawang pangako sa akin ng boyfriend ko. Akala ko, Papa Dudut, ay magiging maayos na ang lahat pagkatapos magbunga ang aming pagmamahalan. Pero doon nagsimula ang pagsubok sa aming relasyon ni Elroy. Una ay nagulat ang mga magulang ko at magulang niya nang ipagtapat namin na buntis ako. Agad-agad na nagdemand sila ng kasal pero tumutol si Elroy at pinaliwanag niya ang lahat. Siyempre kahit na napag-usapan namin ang tungkol doon ay hindi ko pa rin maiwasang masaktan. Mahal ko po si Elroy at handa ko siyang pakasalan at makasama sa panghabang buhay. Ngunit ang tanong, ganon din ba siya sa akin? Papakasalan ba niya ako? Gusto ba niya akong maging asawa? Handa ba siyang makasama ako hanggang sa kamatayan? Sa hindi may paliwanag na dahilan ay natakot akong alamin ang kasagutan. Papa Dudut, umasa na lamang ako noon. Na isang araw ay bigla na lamang magbago ang isipan ni Elroy at ayain na niya akong magpakasal. Pero dumating noon ang kinakatakutan ko. Isang lihim kasi ang aking natuklasan noon. Hindi ka ba nahihirapan dyan? Lumalaki na ang tiyan mo tapos ikaw pa ang naglilinis ng bakuran ng bahay ninyo. Ako na nga ang gagawa niyan. Pagbobolontaryo ng boyfriend ko. Pero galit ko siyang pinigilan. Wag na. Kaya ko na to. Kanina ka pa kasing nakatayo dyan. Baka napano ka na at ang bata. Nagwo-worry niyang sabi sa akin. Sinabi ko na ngang kaya ko Sigaw ko sa kanya. Okay, fine. Teka, nasa na ba mga magulang mo? Seryoso niyang tanong sa akin. Nasa probinsya sila kasi mahal na araw ngayon. Pabalang nasagot ko. Teka, galit ka ba sa akin? Napapansin ko kasi na palagi kang nakaangil sa akin. May nagawa ba akong kasalanan? Kumpronta sa akin ni Elroy. Wala. Kaya pwede ba umalis ka nga sa harapan ko kasi naaasar ako sa iyo? Ang sabi ko sa kanya. Okay. Kung galit ka sa akin, sabihin mo naman kung anong dahilan. Demand niya sa akin. Dahilan? Gusto mong malaman ang dahilan? Nahuli lang naman kitang nakikipag-flirt sa ex mong si Marga. Paglalahad ko sa kanya ng aking natuklasan. Ano? Nakikipag-flirt? Okay, binati lang ako ng tao at walang masama doon. At saka may asawa na si Marga. Katwiran niya sa akin. Kahit na. Alam ng lahat ng nakakakilala sa atin na may girlfriend ka na at buntis yon. Tapos makikita ka nilang may kasamang ibang babae. Ano na lang ang iisipin nila sa'yo? Ang sabi ko. Ay nako, sige na. Kasalanan ko na. Hindi ko na lang uulitin. Tila may pagsukong pahayag ni Elroy sa akin. At hindi lang yan, Elroy. Ano yung naririnig kong chismis na kasama mo daw si Dayan sa mall? At sabay pa kayong kumain. Pagpapatuloy ko. Teka, kanino mo naman nalaman yan ha? Nagtataka niyang tanong. Pero hindi ko yon sinagot at sa halip ay nagpatuloy ako sa galit. Ang sama mo, Elroy, sabi ko sa kanya habang naiiyak. Kaya naman, inaamin ko kasama ko nga si Dayan pero wala yun. Nagpasama lang yung tao na bumili ng floor tiles. Katwiran niya sa akin.
Bakit ikaw pa ang kailangan niyang isama ha? Marami namang iba dyan. Hirit ko. Nagkataon kasing ako ang nakita niya. Nagpatulong lang sa akin yung tao. Pagkatapos nilibre lang niya akong kumain sa fast food. Kasi ang bigat ng binuhat kong tiles. Paliwanag pa niya sa akin. Kahit na. Sa kanya nag-aalala ka, pero sa girlfriend mong buntis hindi. Anong klaseng boyfriend ka, Elroy? Wala kang kwenta. Pag-aakos ako sa kanya. Huwag mo naman akong pagsalitaan ng ganyan. Kung wala akong kwentang boyfriend, edi sana'y pinabayaan na lang kita at tinakasan ko ang responsibilidad ko sa iyo. Sumbat niya sa akin. Ngayong alam ko na kung bakit ayaw mong magpakasal sa akin para libre kang mambabae hanggat gusto mo. Sabi ko pa sa kanya. Hindi ako ganong klaseng lalaki, Kay. Ikaw lang ang babaeng minahal ko. Alam mo yan. Kaya wag mo kong pinagbibintangan ng ganyan. Pakiusap niya sa akin. Marami tayong hindi pinagkakasunduan, lalo na yung madalas mong paglapit sa mga babae. Kung hindi mo kaya na ako lang ang babae sa buhay mo, pues maghiwalay na lang tayo. Sige, pinapalaya na kita. Elroy, bigla kong sabi sa kanya. Kay, hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Alam mong mahal kita. Giit niya sa akin. Ayaw ko na ng ganito, Elroy. Kung ayaw mo kong pakasalan, maghiwalay na tayo. Sabi ko pa sa kanya. No, hindi ako makikipaghiwalay sa iyo. Pilit sa akin ni Elroy. Buo na ang desisyon ko, pero ayaw muna kitang makita. Yon ang huli kong sinabi sa kanya noong araw na yon. Papadudot, hindi naman sa nagsiselos ako, pero nakapansin ako noon ng kakaiba kay Elroy. Naging malamig na siya sa akin. Bukod doon ay nagsimula na rin siyang tumingin sa iba. Kaya hindi ako nagdalawang isip noon na makipaghiwalay muna. Bagamat ako ang nag-i-insist nang hiwalay na kami. Iyak ako ng iyak noon. Gusto ko mang makipagbalikan kay Elroy pero pinigilan ko ang sarili ko dahil gusto kong ma-realize niya ang kahalagahan ko sa buhay niya. Pero papadudot, yung inaasahan ko na mangungulit siya sa akin na makipagbalikan sa akin ay hindi po nangyari. Para bang hindi na niya na-realize ang kahalagahan ko sa kanya. Masakit pero pinilit kong tinanggap ang lahat sa sarili ko noon na baka nga hindi talaga kami ang magkapalaran ni Elroy. Papadudot, noong mga panahong yon ay na-realize kong totoo pala ang sinasabi ng iba. Na hindi basihan ang haba ng pinagsamahan sa isang matatag na relasyon. Matagal inabot ang relasyon namin ni Elroy pero sa isang iglap ay biglang nawala ang pinagsamahan namin. Masakit kasi mahal ko pa rin siya. Yun nga lang ay kailangan kong tanggapin na wala na kami. Besides ay marami pa naman ang nagmamahal sa akin, ang pamilya ko na palaging kasama ko kapag may problema ako at bukod doon ay may anak pa ako na pwede kong pagbalingan ng atensyon. Samantala kahit nahiwalay na kami ni Elroy ay hindi siya nakalimot sa obligasyon niya sa akin at sa anak niya. Patuloy pa rin niya akong sinusuportahan hanggang sa araw ng aking panganganak. Elroy, salamat sa lahat. Malungkot na wika ko habang inaasikaso niya ako noon sa ward. Cesarean kasi ang naging panganganak ko kaya kailangan ng mahabang atensyon. Wala yun. Obligasyon kong tulungan ka. Malungkot niyang sagot sa akin. Pagkatapos noon ay nagkaroon kami ng ilang minutong pakiramdaman. Pero maya-maya pa ay naglakas loob na rin akong magsalita. I'm sorry kung naging malupit ako sa iyo. Nakipag-break ako sa iyo nang walang kadahilanan. Huwag kang mag-sorry sa akin. Kasalanan ko din naman yon. Sabi na lamang niya sa akin at parabang ayaw na niyang pag-usapan pa yon. Siguro ay iniisip niya na baka makasama pa yon sa kalagayan ko. Lalo na't cesarean ako. Alam mo ba, Elroy? Sobra akong nangulila sa iyo simula nung makipag-cool off ako sa iyo at nauwi sa breakup natin. Pinagsisihan ko yun, naging makasarili ako at naging selosa habang wala akong pakialam sa mga nararamdaman mo. Hindi ko inisip kung nasasaktan na kita. Elroy, mahal na mahal kita. Magsimula tayong muli, naiiyak kong sabi sa kanya. Halos magmakaawa ako sa harapan niya.
bumalik lamang siya sa akin at binaliwala ko kahit pa na bawal akong magsalita masyado dahil kakaopera lamang sa akin. Kay, patawad pero may gustong sabihin si Elroy sa akin pero nahihirapan siyang ituloy. Bakit? Di bang sabi mo ay mahal mo ko? Elroy, mahal mo pa ba ako? Tanong ko sa kanya. May iba na akong girlfriend si Dayan. Pag-amin niya sa akin. Nanlumo naman ako sa aking narinig mula sa kanya. Elroy, please. Huwag mo namang gawin sa akin to. Pagmamakaawa ko sa kanya. Huwag ka nang umiyak, Kay. Makakasama sa iyo yan kasi kakaopera mo lang. Papasukin ng lamig yung buong katawan mo. Babalapan niya sa akin habang pinapatahan niya ako. Ngunit nagpatuloy labang ako sa pagsasabi sa kanya na nasasaktan ako. Oo, maaring nakipag-break ako sa iyo noon. Pero it does not mean na hindi na kita mahal. Elroy, ikaw lang ang lalaking minamahal ko. Samantalang ikaw pinapaniwala mo ako na mahal mo ko. Kakahiwalay pa lang natin, nakahanap ka kaagad ng babaeng ipapalit sa akin. Ang sakit nun, Elroy. Yun ang sabi ko sa kanya. Kay, patawarin mo ko. Hindi ko gustong saktan ka. Aaminin ko sa iyo. Hindi kita inalok ng kasal noon, hindi dahil sa nag-iipon ako ng pera o sa pagpapaaral sa mga kapatid ko, kundi naguguluhan ako sa nararamdaman ko para sa iyo. Malaki ang pagkakasala ko sa iyo kasi pinaasa kita na tayo ang magsasama sa huli. Binuntis kita kahit na ganito ang nararamdaman ko sa iyo. Sa totoo lang ay nakukonsensya na ako. Hindi ko dapat ginawa ito. Hindi ko dapat sinira ang buhay mo. May halong pagsisising wika ng aking ex-boyfriend. Please huwag ka nang umiyak. Sige, pipigilin ko ang luha ko para sa anak ko. Matapang na sabi ko sa kanya habang nagpupunas ako ng luha sa aking mga mata. Huwag kang mag-alala, Kay, at pananagutan ko pa rin ang anak natin. Pangako naman niya sa akin. Mahal mo na ba talaga si Dayan, ha, Elroy? Masinsinang tanong ko sa kanya. Hindi ko alam, Kay. Naguguluhan din ako sa nararamdaman ko sa kanya. Hindi ko rin alam kung siya na ba talaga ang mahal ko o hindi. Sagot niya. Ako, wala ka ba talagang natitirang pagmamahal sa akin? Hindi ko rin alam. Gulong-gulo na ako. Sa puntong yon ay si Elroy naman ang napaiyak sa harapan ko. Sige Elroy, kung saan ka masaya bahala ka. Ayaw kong ipagsiksikan ang sarili ko sa taong pinaaasa lamang ako. Kung masaya ka sa piling ni Dayan, sige lang. Kung masaya ka kahit na iwanan mo kami ng anak mo, ikaw na ang bahala. Sino ba ako para pigilan ka? Simula ngayon ay tapos na ang ugnayan natin. Napatingin naman sa akin si Elroy at tila gustong tumutol sa sinasabi ko. Kay, tapos na ang obligasyon mo sa akin. Makakalis ka na. Hihintayin ko na lang ang mga magulang ko. Sila na lang ang bahala sa akin. Pumunta ka na sa bago mong girlfriend. Baka hinihintay ka na niya. Mahinahon kong wika sa kanya. Papadudot dahil sa mahal ko pa rin si Elroy, ay nagbaka sakali ako na baka pwede bang isalba ang relasyon namin. Pero laking gulat ko na mabalitaan ko na may girlfriend na pala siya. Si Dayan. Bata pa lamang kami ay si Dayan na ang karibal ko kay Elroy. At dahil doon ay tuluyan ko na talagang sinarado ang posibilidad na magkabalikan kami ni Elroy. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana, Papadudot. Sa mismong araw ng patay ay muli kaming pinagtagpo ni Elroy. At ang hindi ko alam noon ay dala niya ang isang nakakagulat na balita tungkol sa kanya at sa nararamdaman niya para sa akin. Kay, naghiwalay na kami ni Dayan. Ako na mismo ang nakipaghiwalay sa kanya. Tanggap naman niya ang kinahinatnan ng sitwasyon namin at wala siyang anumang sama ng loob sa akin. Pag-amin niya sa akin. Bakit ka naman nakipaghiwalay sa kanya? Curious na tanong ko sa kanya. Sabihin na nating personal reason. Na-realize ko na hindi pala pagmamahal ang nararamdaman ko sa kanya kundi kaibigan lang.
At saka marami kaming hindi mapagkasunduan ni Dayan at palagi lang kaming nauuwi sa away. Bukod doon ay inexamine ko ang konsensya ko at na-realize ko kung sino talaga ang mahal ko. Ikaw, Kay, pagtatapat niya sa akin. Siyempre nagulat naman ako sa kanyang sinabi sa akin at aaminin kong halos tumalon ang puso ko sa sobrang tuwa. Pero at the same time ay nandun din ang kaba na baka maulit yung dati na nasaktan ng husto ang aking puso. Alam mo, ilang linggo din akong nag-iisip-isip tungkol sa espesyal na nararamdaman ko sa iyo. Tinimbang kong mabuti ang mga nararamdaman ko sa iyo at kay Dayan at lumabas na mas nakakalamang ka. Ngayon buo na ang puso ko na ikaw na talaga ang mahal ko at handa na kitang pakasalan anumang oras. Paninigurado pa niya sa akin. Sige, anong kasiguraduhan ko na hindi mo na ako sasaktan pa? Tanong ko sa kanya. Kay, narito ako ngayon sa harapan mo at nangangako na kahit kailan ay hindi kita sasaktan. Na ikaw lang ang mamahalin ko, na hindi ako gagawa ng bagay na alam kong ikakasakit ng damdamin mo. Sabi naman niya sa akin. Pagkatapos noon ay binigyan niya ako ng isang senserong halik. Ano, mahal ko? Naghihintay siya ng sagot noon mula sa akin. Samantala ay nagbuntong hininga muna ako bago nagdesisyon. Elroy, pasensya na pero hindi ka muna makakakuha ng sagot mula sa akin kasi ayaw kong masaktan ka ulit. Siguro ibigyan mo muna ako ng panahon na makapag-isip. Ayaw kong magpadalos-dalos ng desisyon. Mahirap na. Dati ay umasa na ako sa iyo pero hindi tinupad ang mga pangako mo. Ayaw kong maulit yon sa pangalawang beses. Sana'y maintindihan mo ko. Papadudot pagkatapos noon ay sinuri kong mabuti ang damdamin ko at doon nga ay nalaman ko na talagang mahal na mahal ko pa rin siya. Kasabay noon ay pinatunayan sa akin ni Elroy na talagang mahal niya ako sa pamamagitan ng pagstay ulit sa bahay na tinitirhan namin noon. Sinubukan naming magsama ulit at doon ko naramdaman na hindi na talaga mawawala si Elroy sa akin. Kaya sa buwan ng Disyembre 2009 ay muli kaming nagkabalikan at nagsimulang muli. Doon ay tinama namin ang mga kamalian namin at doon ay nangako ulit sa isa't isa na magmamahalan at magsasama kami habang buhay. At neto nga papadudod sumapit ang araw ng bagong taon, 2010, ay nakamit ko na rin ang pinakaasam ko kay Elroy. Kay, ano na? Mahal mo ba ako? May paglalambing na wika ni Elroy sa akin habang pinagmamasdan namin ang fireworks display mula sa aming bahay. Oo naman, mahal kita. Masayang sagot ko sa kanya. So pakakasalan mo na ba ako? Nakangiting tanong niya sa akin. Nagulat naman ako sa aking narinig at kung dati ako ang namimilit sa kanya na magpakasal na kami pero ngayon ay siya na ang may gustong may kasal kami. Hindi ako nakakibo noong sandaling yon. Oy, bakit parang natameme ka dyan? Ano, papakasalan mo ba ako? Inulit niya ang tanong sa akin. Hindi ko alam. Napapangising wika ko sa kanya. Gusto ko lang siyang subukan noon, papadudot. Anong hindi mo alam? Kaya naman, akala ko ba mahal mo ko? Kung mahal mo ko, pakakasalan mo ko. Wika niya. Sa puntong yon ay natawa na lamang ako sa kanyang reaksyon. Dahil mahal kita, sige na nga, pakakasalan na kita. Masayang sabi ko sa kanya. Talaga, Kay? Yehey, papakasalan na ako ng girlfriend ko. Kailan mo gusto magpakasal, tayong dalawa? Nasasabik na wika ni Elroy. Bahala ka kung kailan ka handa. Talaga kung gusto mo bukas na bukas din, magpakasal tayo. Excited niyang sabi. Grabe ha, baka walang magkasal sa atin sa City Hall kung bukas tayo magpapakasal. Holiday kaya? Natatawa kong paalala sa kanya. Oo nga pala, edi sa susunod na araw, mungkahin niya sa akin. Hindi ka excited no? Mabilis siyang nag-respond sa sinabi ko. Sino bang hindi may excite? Kay matagal ko nang gustong makasama ka. Etong darating na taon na ito, sana'y maging memorable ito para sa atin. Payakap nga mahal ko. Pagkatapos noon ay masaya kaming nag-celebrate ng bagong taon. Punong-puno ng pag-asa sa susunod na yugto ng aming buhay.
Papa Dudut, yun na ang pinakamasayang bagong taong ko. Hindi ko makakalimutan ang taong 2010 dahil doon kami nag-isang dibdib ni Elroy. Simula noon ay naging masaya na kami at naging larawan ng isang almost perfect na pamilya. Lumipas ang 12 taon, 2 na ang anak namin. Sina Arian at Ryan. Samantala'y araw-araw ay lalong tumitibay ang pagmamahala namin. Kahit na minsan ay dumarating ang pagsubok sa aming relasyon. Sa iyo Papa Dudut at sa mga staff ng Papa Dudut Stories ay maraming salamat in advance. Sakaling piliin mong basahin ang kwento ko sa iyong programa. Lubos na gumagalang, Kay. Ang pag-ibig talaga ay puno ng sorpresa at pagsubok. Minsan masaya, minsan malungkot. May pagkakataong sweet kayo sa isa't isa at meron ding pagkakataon na nagkakainisan kayo. Normal lamang yan sa dalawang taong may relasyon. Pero tandaan po natin, kahit pa puno tayo ng pagsubok sa buhay ay mananaig at mananaig din ang pag-ibig, respeto at pangunawa sa mag-asawa o magkarelasyon. Ang kwento ni Kay ang isang patunay na ang pag-ibig ay hindi lamang puro saya at sweet memories. Meron din pong misunderstandings. Ganon pa man ay pinatunayan nila ni Elroy na sa huli, hindi matatalo ng anumang pagsubok ang pag-iibigan nilang dalawa. Kaya huwag tayong susuko sakali mang dumaraan sa matinding pagsubok ang inyong relasyon. Tandaan, faithfulness is the key. Muli maraming salamat sa iyo Kay sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories. God bless sa iyong buong pamilya. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel at mag-subscribe. Ganon din sa Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po. Magandang araw, magandang gabi, magandang hapon. Anumang oras sa inyo ngayon. God bless sa inyong lahat. Mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut